Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagbumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, paulit-ulit po namin ipopromote ang ating mga libreng aklat aralin sa Biblia. Na ito po, katulad po nitong Pag-asa para sa panahong maligalig. Meron din po tayong ang Dakilang Tunggalian at ang atin pong Explore na Bible Study Guide. Kung gusto nyo pong makatanggap niyan, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Para sa hakbang sa kalusugan, tayo po'y nasa ikatlong bahagi na ng Blessed Are Those Who Trust in the Lord sa atin pong serye na Happiness is Medicine. Atin pong ibigyan panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Merong isang pag-aaral na ginawa sa Harvard University. Ito ay noong 2018 na ginawa ni Dr. Daniel Gilbert. May dalawang grupo. Isang grupo, healthy people. Yung isang grupo, hemodialysis patients. So, tinanong sila ng dalawang question. Ang unang tanong, how happy are you now? Gaano ka kaligaya ngayon? Parehong grupo tinanong at ang nakita nila, yung level of happiness ng healthy people ay pareho doon sa level ng happiness na naghihemodialysis na patients. So pantay ang present happiness nila. Pero yung susunod na question, ito na, how happy would you be if you were on dialysis? Nakita nyo yung healthy people, biglang bumagsak yung happiness nila. Yun yung yellow. Okay? Pero nakita nyo yung hemodialysis patient, tinanong din ng katanungan na pangalawa, ito na, how happy would you be if you weren't on dialysis? Pag naalis ka ba dyan sa dialysis na yan, gaano ka magiging maligaya? Nakita nyo yung happiness increase. Anong lesson ang pwede nating pagkuhaan ngayon? Nakita nyo, yung mga tao na nagdadialysis, yung thoughts pa lang na may pag-asa sila, na maaalis sila sa dialysis, tinanong lang nakita nyo yung happiness tumaas. Okay? So ito, lalong-lalo pa, kung talagang mawala sila sa dialysis, I hope na talagang sobrang tataas yung happiness nila. Pero minsan, itong happiness na to ay nag-iiba-iba, no? Sa klase ng tao. Now, here, I want to tell you something. Yung mga tao na may diabetes, nag-improve ang blood sugar, yung mga tao na mataas ang blood pressure pero nag-improve, okay? Yung mga tao na for surgery pero nakaligtas sa surgery, yung mga tao naman na may infectious diseases pero na-correct, umayos, na wala yung infectious diseases sa kanila. Yung mga tao naman na may mga arthritis, masakit ang mga tuhod, balakang, no? May inflammation, pero nawala ang pain. Yung mga tao naman na supposedly ay talagang mag-maintain, mag-iinom ng maraming gamot, pero inalisan ng gamot. Yun po, kailangan nating ma-focus yung happiness. Kasi minsan nakakaligtaan natin na yung pinanggalingan natin ay talagang medyo nakakatakot, like may sakit, no? Pero dumadating tayo sa punto ng paggaling, pero nakakalimutan nating balikan yung hirap, okay? Yung takot na naranasan natin.
Pero ngayon na magaling na o maayos na o umaayos na, nakakalimutan nating i-evaluate ang sarili natin. Gaano ba ako kaligaya ngayon compare dati? Teka muna, kailangan kong alalahanin na galing ako dito sa karamdaman na 'to, pero ngayon I'm healed. I'm okay. I am I am, improving my health and increasing my strength. Ito po kailangan nating isa-isahin. Bakit? Kasi 'pag hindi natin siya inisa-isa, mawawala sa atin yung extrang happiness. O 'di ba, yung gratitude po ay gamot, okay? Yung gratitude, yung pagpapasalamat ay medicine. Ay happiness, okay? So again, sayang kasi pinagaling ka, umayos ka, hindi mo na-celebrate yung pagpapagaling na yan. So ngayon po, gagawin natin siya na everyday practice natin, no? Panginoon, grabe po, ako po ay nanggaling dito sa karamdaman na 'to, nanggaling ako sa mga challenges ng buhay, pero ngayon okay na po ako. So gratitude is medicine, and I believe na pagka ito patuloy nating ginagawa at magiging neural pathway ng brain natin, patuloy tayong nagpapasalamat. Ang pagpapasalamat na sinasabi ng ating mga labi ay naririnig ng buong sistema. Naririnig ng buong selula ng ating katawan. At ito po ay naririnig ng ating katawan dahil naririnig niya umaayos ang ating pakiramdam. Ang paggaling ay nahandyan po. Kaya happiness is medicine. 'Pag sinabi kong happiness, this is beyond ha, ha, ha. Okay? Yung pagpapasalamat mo, that's happiness. Yung gratefulness, yung thankfulness natin, happiness yun. Act of happiness siya. So I believe na 'pag ginawa po natin 'to, no? Sabi nga, ito ang study na 'to tinanong lang o tumaas yung level ng happiness. So lalo pa, no? Kung tayo ay talagang nakaranas na kahit maliit na pag-alwan, no? Yung mga pakiramdam mong umayos, no? Sana ito ay magbigay ng dagdag na happiness. At alam nyo, itong study na 'to, ito yung study, again tinanong lang, "How would you be if you weren't on dialysis?" Binigyan siya ng pag-asa. Ano kaya mawala ka diyan sa dialysis na 'yan, anong kaligayahan ang magkakaroon sa iyo? So again, ito pag-asa. Kaya nga sabi ko nga, yung Bible verse ko na favorite na, ito po yung Jeremiah 17:7-8. Ang sabi again, "Blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along the river bank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruits." So nakita nyo yung pag-asa pa lang na ibigay, talagang umaayos ang sistema. Pag-asa pa lang na ibigay, umaayos ang sistema. So can you imagine na kung ito nase-celebrate natin at naririnig ng ating buong sistema, nakita niyo yung paggaling na mangyayari. Yung kaligayahan tumataas, yung pag-inam ng pakiramdam umaayos, at yung paggaling mangyayari. So again, ito po yung ating mga nakakaligtaan minsan. Kasi marami tayong pagpapala mula sa Diyos, pero pagka nakalipas na tayo sa tagtuyot, no, nakakalimutan nating tingnan yung ating mga dahon na berde pala. Okay, kailangan nating babalikan yon. Panginoon, nung tagtuyot, nung tag-init, no, ako ay walang-wala, pero ako ay nananalig sa'yo. Okay? Ako ay sumasampalataya sa'yo. At kahit mahirap ang pinagdaanan ko, sabi, yung dahon ko patuloy mong tinutulungan na green. Yung fruits ko patuloy mong sinusuportahang magbunga. Okay? Ngayon, Panginoon, kailangan ko lang i-celebrate na ang iyong pag-ibig. Magse-celebrate ako na ikaw talaga ang pinanggagalingan ng lahat. Nagmula ito sa pagtitiwala sa Panginoon, trust in the Lord, have Him as your hope and confidence. Tapos yung bunga natin, patuloy na bubunga, no? Yung ating mga puno ay patuloy magpo-produce ng green, evergreen na dahon. At ang ating mga pag-uugali, ang ating mga
ang araw-araw na kabuhayan patuloy na magpo-produce ng delicious fruits. Pero kailangan talaga mag-celebrate tayo sa kabutihan ng Panginoon. Kailangan nating sasalitain ito, ang gratitude, ang thankfulness, sasabihin natin 'to. Talagang iisa-isahin natin. Kasi 'pag inisa-isa natin 'yan, yung kaligayahan sobrang I believe mas mataas pa doon sa study nung Harvard University ni Dr. Daniel Gilbert. At when we do this one, makakahawa tayo sa kapaligiran, contagious 'to, na yung kaligayahan mo mararanasan, mararamdaman ng iyong pamilya, mararamdaman ng iyong community, at mararamdaman ng iyong mga kaibigan. So I hope and pray na ito patuloy nating gagawin 'no, patuloy magtiwala sa Panginoon at patuloy na gawin natin ang gratitude and thankfulness sa Kanya. So God bless po. Sana po patuloy ang inyong kaligayahan at patuloy magbunga ng masarap na bunga ang ating mga puno. At ang bunga na masarap, bunga ng fruit of the Spirit, which is love, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, long-suffering. So sana po ito talagang maging neural pathway natin na ito ay patuloy nating maranasan hanggang later on hindi na siya mahirap. Magiging madali ng magmahal, madali ng umunawa, magkaroon ng kapayapaan, ng gratefulness, ng gratitude, ng long-suffering. At sana po ito yung masarap na bunga na ating patuloy na isa-celebrate na. So God bless po and I hope patuloy po tayo sa kaligayahan. God bless. Bye-bye po. Thank you so much, Doc Blessy. So, gratitude is medicine. Happiness is medicine, mga kaibigan. Kaya naman po, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ano man po ang kinakaharap natin sa buhay, may it be blessings. Ano yung magandang blessing sa atin ng Panginoon? O di kaya naman mga struggles, adversities natin sa buhay, tayo po ay lumapit sa Panginoon at magpasalamat. Dahil ito po ay medicine. Gratitude is medicine. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, experiences, maaari nyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. Sa bawat saglit sa araw-araw, may lakas akong tinataglay. Sa Ama ako'y magtitiwala, kung kaya't hindi nang hihina. Puso niya'y lipos ng kabagan, pagpapala niya'y laging lan. Sa lahat ng aking sinasapit, pala niya'y hindi nasasait. Si Jesus ay lagi kong kapiling, pala niya'y hindi nagmamaliw. Kung ako ay may kapighatian, ito'y agad niyang pinapasan. Siya'y gabay at aking tagapayo sa gitna ng magulong mundo. Kung kaya't hindi na uubusan ng lakas na aking kailangan. O Jesus, ako'y iyong tulungan, laging sa lakas mo manangan. At kahit saan
pagsubok man ay sumalubong, sa iyo ako'y mangangalong, hanggang sa wakas nitong landasin, tahanan mo ay aking datnin. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia at tatalakayin po natin ang patungkol kay Barnabas. Sino nga po ba si Barnabas o Bernabe sa Tagalog, no, na ang ibig sabihin po ay anak ng pagpapalakas o son of encouragement. Ito po ay isa sa mga unang pinuno ng iglesia, no, si Barnabas. Kilala siya sa kanyang mapagbigay na puso, pananampalataya at kakayahang magpalakas ng loob ng iba. Bagamat hindi po siya kabilang sa 12 apostol, malaki ang naging bahagi niya sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at sa paghubog ng mga bagong mananampalataya, kabilang si Apostol Pablo. Kaya naman po sa pagtalakay nitong paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa aklat ng mga gawa. Halos ang mga record sa aklat ng gawa na pagkatapos ng mga alagad ng ating Panginoon katulad ni Peter ay halos kay Apostol Pablo, sapagkat ang sumulat ng gawang ito walang iba kundi si Dr. Lucas at nakasama ni Apostol Pablo si Dr. Lucas. Kaibigan, ayon sa record sa chapter 13 ng aklat ng mga gawa, pinapunta si Apostol Pablo at saka si Bernabe sa iglesia ng Antioquia, east of the Mediterranean. At gayon din sila ay nagminister o naglingkod sa Antioquia, north of the Mediterranean, sa Pisidia, at ito ay malapit sa Galacia. Nanupat si Apostol Pablo sa kanyang pagkatawag. Hindi lamang siya mangangaral sa mga Israelita, sa mga Hudyo, kundi pa naman sa mga Hentil at sa iba't ibang mga tao at gayon din sa mga government officials. At dito sa Kapitulo 13 ng Gawa, kanyang idineliver ang kanyang sermon. Ito yung pinakamatagal na sermon, long sermon sa sinagoga. Bakit ito ay mahabang sermon? Sa kanyang pagsasalita, nung siya ay binigyan ng senyas na siya ay magsasalita sa loob ng sinagoga, kanyang sinalaysay ang karanasan ng bansang Israel. Simula noong ang Diyos ay kanyang pinalabas ang bansang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto, nang ginamit ng ating Diyos, walang iba kundi si Moises, leader ng bansang Israel na ginamit ng ating Panginoon na kumakatawan sa ating Diyos. At gayon din, pagkatapos ni Moises, ay ginamit ng Diyos ang kanyang lingkod, walang iba kundi si Josue. At tangi lamang si Josue at si Caleb ang nakapasok sa lupang pangako na nanggaling sa Egypt. Maging si Moises ay hindi po nakapasok. At ang mga maraming mga galing sa Egypt kung bakit hindi sila nakapasok dahilan sa kanilang pagrebelde at hindi pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya yung mga nakapasok sa lupang pangako sa lugar ng Kanaan ay yung hindi naggaling sa sinasabing Ehipto, kundi sila'y pinanganak samantalang sila'y nasa ilang. At ang sabi pa sa atin, pagkatapos ngayon ni Josue sa kanyang pangunguna sa bayan ng Diyos, ay pinagkaloob ng Diyos ang iba't iba o maraming mga hukom o judges
upang patnubayan ang bayan ng Diyos. Subalit humingi ng hari ang bansang Israel. At sila'y pinagbigyan ng ating Panginoon, at ang unang hari walang iba kundi si Haring Saul. Subalit, inalis ng Diyos ang haring ito, ang sabi sa versikulo 21 ng Kapitulo 13, pagkatapos ay humingi sila ng hari at ibinigay sa kanilang Diyos si Saulo na anak ni Kis, na isang lalaki sa lipi ni Benjamin na naghari sa loob ng 40 taon. Subalit, hindi minabuti ng Diyos na ang haring ito ay magpapatuloy. Kaya nga sabi sa versikulo 22 hanggang 23, nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Mula sa binhi ng taong ito, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas, sa Israel na si Jesus, gaya ng kanyang ipinangako. Kaya nga pagkatapos ngayon ni Haring Saul, ang sumunod ay si Haring David. At ang sabi ng ating Biblia, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso. At pagkatapos sinaysay ang lalaki ng Diyos, walang iba kundi si San Juan Bautista, na inihanda ang pagparito ng ating Panginoon. Inihanda ang daan. At pagkatapos nito ay sinabi na pagkatapos na si John the Baptist ay inihanda ang daan ng Panginoon, ngayon ang Panginoong Jesus ay ipinanganak at lumaki, at siya ngayon ay nagministeryo sa lupang ito. Ang preaching ng mga alagad ng Panginoon, maging si Apostol Pablo, kanilang binabanggit si Jesus na taga Nazaret, na siya ay naglingkod o nagserbisyo, at pagkatapos ngayon siya ay ipinako sa krus, namatay siya, subalit siya ay muling nabuhay, at siya ay muling darating. Ano ba'y nakapaloob sa ministry ng Panginoon sa lupang ito? Ang unang bahagi ng ating pag-aaral na ito, Christ is the figure of forgiveness. Si Kristo siyang larawan ng sinasabing pagpapatawad. Ayon sa versikulo 38 ng Kapitulo 13 ng ganito, kaya nga mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Nanupat ipinakita ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak kung ano ang sinasabing kapatawaran. Nanupat ang ating Diyos sa kanyang pag-ibig sa taong nagkasala. Kanyang pinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa oras na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon at sa udyok ng Banal na Espiritu at tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, ang Diyos ay nagpapatawad sa atin na bilang kanyang mga anak. Gaano man kalaki, gaano man karami ang ating nagawang pagkakasala, ang ating Diyos ay tapat at banal siya na tayo ay pinapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Sinasabi nga sa sulat ni Apostol Juan sa 1 Juan Kapitulo 1 versikulo 9 ang ganito, kung pinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang kailangan lang, kaibigan,
Sa udyok ng Banal na Espiritu, ating kilalanin ang ating mga kasalanan, tayo humingi ng tawad, ating ikumpisal ang ating mga kasalanan sa ating Diyos ngayon, at ang ating Diyos ay tapat at banal na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Meron pa ngang sinabi ang lingkod ng ating Diyos sa aklat ng Isaias Kapitulo 1, versikulo 18, ang ganito, kaibigan, na pinapangako ng ating Panginoon. Isaias 1:18, ganito ang pangako ng ating Panginoon. Pumarito kayo ngayon at tayo mangatwiranan sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Kaibigan, ang preaching o ang pangangaral ni Apostol Pablo, ang Diyos ay nakahandang magpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi nga, aking babasahin na muli ang 38 ng Kapitulo 13. Kaya nga mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kaibigan, ng tao ay nagkasala. Ang tao ay sumuway sa kalooban ng ating Diyos, kaibigan. Subalit, ang ating Amang nasa langit, kanyang pinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, na ang kailangan natin para tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan, tayo ay mangumpisal sa ating mga kasalanan sa udyok ng Banal na Espiritu, sa kanyang pangunguna ngayon, at kapag tayo ngayon ay nagsisi sa ating mga kasalanan, ang sabi sa atin, tapat at banal ang ating Diyos na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi lamang ganito, kaibigan, ang ginawa ng ating Diyos sa atin. Merong sinasabi ang ating banal na kasulatan, kaibigan, ayon sa aklat pa rin ng mga Gawa 13:42, ang sabi sa atin, at sa pag-alis nina Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga ito na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. Nanopat, kaibigan, naging receptive ang mga nakinig sa kanyang sermon, na hindi lamang ngayon sasabihin, iyong ipagkakalob ang pabalitang ito sa susunod na Sabado, ay iyong babanggitin na muli ang sinasabing pangako ng ating Diyos, kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaibigan, ang tao ay nagkasala. Lahat tayo ay nagkasala. Hindi tayo nakaabot, kaibigan, sa pamantayan ng ating Diyos. Kaya nga, ang sabi sa Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano sinasabi? Kaibigan, maganda ating buksan ang sinasabi ng banal na kasulatan. 3, ating pagpapatuloy, ang wika, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Kaibigan, marumi ang ating naging buhay dahilan sa kasalanan. At hindi tayo aaring ganap sa ating pagsunod. Pero kaibigan, ang pagkakamali ng iba na komo ang isang tao ay hindi naliligtas sa pagsunod. Ang tanong ngayon, sino bang maliligtas? Yung mga sumusunod o yung lumalabag? Kaibigan, mamaya ating tingnan din kung sino ang aaring ganap ng ating Panginoon. Kaya nga, napakabuti ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa atin, ang ating Panginoong Hesus ay naparito upang hanapin at iligtas ang taong nagkasala. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito,
There are priceless benefits of believing. Merong wika na hindi masukat na halaga ang isang taong kapag siya'y nanampalataya. Anong sabi sa versikulo 39 ng kapitulo 13? At sa pamamagitan niya ang bawat mananampalataya ay pinapalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang aariing ganap ng kautusan. Kaibigan, ang kautusan, ito yung ine-emphasize ng iba, hindi ka maliligtas sa pagsunod. Bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan? Ano bang dahilan? Kaibigan, ang kautusan ay siyang pamantayan ng ating Panginoon, katang sabi ng ating Panginoon, "If you love me, keep my commandments." Hindi para maligtas, kundi isang katibayan na tayo ligtas at tayo, kaibigan, ay nagmamahal sa ating Panginoon. Merong binabanggit ang ating Biblia sapagkat sinasabi ng iba, hindi ka aariing ganap sa iyong pagsunod. Pero pagkatapos na ikaw ay inaring ganap sapagkat ikay nagsisi, tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Ang sabi ngayon sa aklat ng Epeso, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 10. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga ang ating pagkaligtas ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya, walang iba kundi si Kristo. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. It is the gift of God. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Pero ito, kaibigan, na pagkatapos tayong pinatawad ng Diyos, inaring ganap ng ating Diyos, anong sabi sa 10? Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Kaya nga, kailangan ng mabuting gawa, hindi para maligtas, kundi ito ay isang katibayan na ating tinanggap si Kristo, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ano sabi? Gusto kong basahin na muli yung G's. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Katunayan, kaibigan, kung ating babasahin yung aklat ng San Mateo 25, ito ay parable ng ating Panginoon kapag siya'y dumating, ang wika kanyang paghiwalayin ang mga tupa sa mga kambing. Sasabihin sa mga tupa na kumakatawan sa maliligtas, ako'y nagutom, pinakain ninyo ako. Ako ay hubad at dinamitan niyo ako. Ako ay nabilanggo, subalit ako ay inyong dinalaw. Pagkatapos, itatanong ngayon ng maliligtas, kailan ka namin dinalaw sapagkat ikay nabilanggo? Kailan ka namin dinalaw sapagkat ikay nagkasakit? Kailan ka namin pinadamitan o pinakain? At ang sabi ng Panginoon, ang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa aking mga anak ay sa akin ninyo ginawa. Kaya kaibigan, kung ang isang tao ay hindi haring ganap sa magitan ng gawa ng kautusan, pero anong sabi ngayon ni Apostol Pablo? Dito sa Roma, Kapitulo 2, merong binabanggit dito ang ating banal na kasulatan. 2:13. Pansinin mo, kaibigan, kasi pagkat ang sabi, hindi ka maliligtas sa pagsunod, tama yon, pero hindi natatapos sa bagay na ito. Ano sabi sa 13 ng Kapitulo 2 ng Roma? Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Ano ba yung pag-aaring ganap, kaibigan? Sa ibang salita o definition nito, ang wika sa English, it is the declaration of God to man as if man did not commit sin. Ito yung deklarasyon ng Diyos na pagkatapos ngayong pinatawad ng Diyos ang taong ngayong nagkasala, malinis na ang kanya ngayong record sapagkat binura
o yung sinasabing pinatawad na ng ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, hindi ko nalalaanin pa. Sa oras na yon, ikaw na nagkasala na pinatawad ng Diyos, you are justified. Ika'y inaring ganap. Kaibigan, ano ang mga priceless o yung hindi masukat na halaga na kapag tayo ay pinatawad ng Diyos at pagkatapos ngayong inaring ganap? Anong sabi sa Roma 5:1? Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung priceless na ating karanasan? Kaibigan, ang sabi, meron tayong kapayapaan sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay nabubuhay wala kang kapayapaan, meron kang stress. Pero alam mo ang Panginoon, pinatawad ka at tinanggap ka na kanyang anak, yung dati ngayong kalagayan na wala kang kapayapaan, wala kang pananampalataya, kapag ka tinanggap mo si Kristo, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. Ano sabi ng Panginoon sa aklat ng San Juan, Ebanghelyo ayon kay John, ang wika ng Panginoon, nagbibigay siya ng kapayapaan hindi katulad ng sanlibutan. We have peace with God na kapag tayo ngayon ay pinatawad ng ating Panginoon. Ano pang sabi yung benepisyo o yung priceless na halaga nito? Sa versikulo 9 ng kapitulo 5 ng Roma, lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Galit ang Diyos sa kasalanan, sapagkat ang kasalanan ito ay offensive sa gobyerno ng Diyos. Pero kapag ka ngayon, ikaw ay pinatawad ng Diyos, inaring ganap ng ating Panginoon, kaibigan, yung ikaw ngayon na nabubuhay, hindi na nasa ilalim ng galit ng Diyos, kundi ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, napakabuti ng ating Diyos, kaibigan. Meron tayong kapayapaan sa ating Panginoong Jesus. Ano pa ang sinasabi? Sa Roma 8:1, anong sabi ng ating Biblia, kaibigan? Napakaganda itong binabanggit. Kapag tayo ngayon ay pinatawad ng Diyos, inaring ganap, meron tayong kapayapaan, ano pa? 8:1 ng Roma, ngayon nga wala nang kahatulan sa mga nasa kay Kristo Jesus. Wala nang condemnation, wala nang hatol na kamatayan, sapagkat si Kristo ay namatay para sa iyo at para sa akin. At the moment tinanggap mo ngayon si Kristo, pinatawad ka, kaibigan, at inaring ganap ka ngayon, ikaw ay merong kapayapaan sa Diyos. At ang wika sa atin, ngayon ngay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Wala nang condemnation, kaibigan. Kaya nga, napakabuti ng ating Panginoon. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, there is danger of doubting. Merong panganib kung tayo, kaibigan, ay merong alinglangan. Hindi tayo merong sinasabing ganap na pananampalataya kapag ikaw ay merong alinglangan o meron kang doubt. Ang isang taong walang doubt, walang alinglangan, kaibigan, siya ay nagkakaroon ng pananampalataya anuman ang mangyari. Ang Diyos ang sumasa kanya. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa ibang sulat niya sa Roma, if God is with us, who can be against us? Merong binabanggit sa atin sa Gawa Kapitulo 13, versikulo 40 at 41, ito ang ating mababasa, kaibigan. 40 at 41. Kaya nga, mag-ingat kayo, baka dumating sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo, mga mapanlibak,
manggilalas kayo at mapahamak, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga araw. Isang gawa sa anumang paraay hindi ninyo pinaniniwalaan kung sabihin sa inyo ng sino man. Kaibigan, mapanganib kung tayo ay may doubt. Bakit ka magkakaroon ng doubt kung ikaw ay may pananampalataya sa ating Diyos? Bakit ka magkakaroon ngayon ng alinlangan kung ikaw ay meron kang Diyos? Alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. At ang sabi nga sa kanyang pangako sa Hebreo, I will never leave you nor forsake you, ang sabi ng ating Panginoon. At ang panganib, kaibigan, ang sabi nga dito sa aklat ng San Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay mananatili sa Kanya. Kaibigan, nais mo bang mabuhay na merong kasiyahan, merong kapayapaan? Tanggapin mo si Kristo, ang Kanyang pagkapatawad sa lahat ng mga kasalanan, at ikaw at ako, kaibigan, ay maging karapat-dapat sa harapan ng tunay na Diyos kung tayo ay nasa ating buhay si Kristo na ating tagapagligtas. Kaibigan, handa ka bang tanggapin ang pagpapatawad ng ating Diyos? Sa matagal na panahon, marahil ang Diyos ay nangungusap sa iyo, kaibigan. Ito na ang panahon na tayo ay magkaroon ng desisyon. Tanggapin si Jesus na ating tagapagligtas. Ang sabi nga ng ating Biblia, hindi bukas ang panahon o ang araw ng kaligtasan, kundi ngayon ang araw ng kaligtasan. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, nais ko lang basahin, kaibigan, ang sinasabi ng ating banal na kasulatan sa aklat ng San Mateo 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idadalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong mahalagang mga pangako. Kung kami ay lalapit sa aming Diyos, sa aming Panginoon, ihingi ng tawad, patatawarin kami, at aaaring ganap sa kanyang banal na harapan, magkakaroon kami ng kapayapaan sa aming Panginoon. At kami ay mabubuhay na merong pag-asa sapagkat nasa amin ang aming Panginoon. Dakilan Diyos at palain ang aking kaibigan. Ingatan po siya sa araw-araw, Panginoon. Mahayag nawa sa bawat isa ang dakilang pag-ibig ng aming Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Ikaw ay kanyang tinatanggap na kanyang anak at siya ang iyong tagapagligtas. Maraming salamat po, Pastor Romy. Sana po tayo ay na-inspire sa kwento po ni Bernabe o Barnabas. Siya po ay isang halimbawa ng mapagbigay, mapagpalakas ng loob, mapagkakatiwalaan at tapat na lingkod ng Diyos. Ang kanya pong buhay ay nagpapatunay na ang ating impluwensya ay maaaring magdala ng pag-asa at maglapit ng maraming tao kay Kristo. Hindi po lahat ay tinatawag na mangaral sa malaking pulpito. Ngunit katulad po ni Bernabe, lahat tayo ay maaaring maging saksi ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating kabutihan, paghihikayat, paglilingkod at pananampalataya. Ang isa pong pusong handang magpalakas ng loob, magbigay at maglingkod ay nagiging makapangyarihang saksi ni Kristo. Tulad po ni Bernabe, naway maging dahilan tayo upang ang iba ay lumago sa pananampalataya at mas makilala ang Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan
tulungan o nagnanais mag-share ng inyong mga experiences, mga reflection o di kaya gusto nyo pong mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.